Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, fresh overload pa rin, di ba? So walang makeup yan, di ba? Kaliligo ko lang, ganyan itsura ko. Kasi nga, syempre bago ako matulog, gusto ko munang tsumika sa inyo ng bonggang-bongga. So, kanina may napanood tayong interview ng mga kandidata doon sa PEP, 'di ba? Na kung saan talaga namang masasabi ko, oh my gosh, dito nakita natin yung ganda, yung galing ng kandidata. Gusto ko yung camera nila kasi sobrang linaw. Lalo na pag pinokus mo doon sa candidate, sobrang kita mo talaga kung maganda ba si kandidata, talaga yung makeup, detalyado. Tapos doon mo makikita kung ano talaga yung beauty ng bawat isa, di ba? So, nagandahan ako kay Pasig kasi parang feeling ko yung makeup niya sobrang light lang. Tapos, ang ganda-ganda ng mukha niya. The more na tinititigan mo siya. Tapos she aged, 38 years old, di ba? Kung yung 38 years old na ganun ka-beauty, parang ang fresh, ibig sabihin magaling siyang mag-alaga. Tapos, ang ganda pa ng katawan niya. O, di ba? Imagine mo, magpa-40s na siya. So, 2 years na lang. Pero ganun pa rin yung beauty na meron siya. Siguro masaya siya sa buhay, tapos na-enjoy niya talaga yung life niya. Tapos ayun nga, nag-exercise siya. And then, si Victoria Velasquez Vincent, ang ganda-ganda din kanina ni Victoria Velasquez Vincent, napaka-social ng beauty na meron siya. The way kung paano siya sumagot sa mga question, talagang kitang-kita mo na sobrang ang ano-ano niya, ang educated niyang tao, 'di ba? So kung paano mag-deliver ng mga sinasabi. Kaya lang ang napansin ko sa kanya, the more na tinititigan ko siya ng matagal, ang nakikita ko sa kanya yung mommy niya. So ganon yung nakikita kong itsura, yung kamukha talaga siya ng mommy niya. So sabi ko siguro pag tumanda si Victoria Velasquez Vincent, ganito ang magiging itsura niya. Tapos, si ano naman, bakit maganda naman yung mami ni Victoria Velasquez Vincent, di ba? So, yon. And then, si Cebu. Si Cebu gusto ko yung personality niya. So, kung titignan mo kasi sa bawat eksena nila, parang sobrang seryoso lang siya. Parang kung titignan mo, ang tahimik lang. Pagkatapos, parang hindi siya masyadong machika. Pero kanina, grabe, talagang ang ganda ng personality, masayahin. Tapos gusto ko yung nagbibisaya siya. Tapos bukod doon, Cebuana pala. Nagsisibuana siya. Pagkatapos, alam mo yon yung pag nagsasalita siya, ang naaalala ko sa kanya si Pia Words pa kasi boses niya, di ba? Si Bulacan, pag tinititigan mo si Bulacan, sobrang cute. Lalong lumalabas yung charming kasi siya, di ba? So, pag tinititigan mo siya, lalo siyang parang gumaganda. Yung charm nandoon, the way pag nagsasalita siya, so yun. So, tapos ang ganda pa ng accent niya, ang ganda ng pronunciation, sobrang anlinaw, tapos ang ganda magsalita. Saka, mahilig siya mag-appreciate sa mga bagay-bagay, di ba? Kasi kanina, di ba, nagpasalamat siya dun sa dalawang host na sinabi niya na binigyan sila ng chance na maipakita yung kung sino sila. Oo. So, na-appreciate niya at saka marunong talaga siya mag-take, take back. Ganon. So, nakakatuwa. And then, si United Kingdom, parang feeling ko masayahin din siya. Bubbly yung personality, machika. Pero, ang napansin ko sa kanya ay medyo matured ang itsura. At parang yung makeup sobrang hindi ganong kapalo. Pero yung personality sa the way kung paano siya magsalita, panalo. So, yun. Tapos si Florida, sobrang ganda ng mukha niya. Sobrang ang kinis ng balat, yung ang ganda ng pagkaitim, tapos the way kung paano siya mag-deliver ng mga sinasabi niya, syempre, talagang plakado, panalo, inspiring, so yon. So, gusto ko siya. Tapos si Baguio, actually si Baguio, napansin ko, super makeup. Tapos,
may pagka-childish pa kung paano magsalita. Kaya natatawag ko na parang pabebe. So, baby pa siya. Yung alam mo yun, ganun pa siya magsalita. So, parang feeling ko, hindi pa siya universe ano talaga. Yung alam mo kasi sa Miss Universe, kailangan yung matured, yung personality mo matured na, tapos kung paano ka magsalita, yung mga pananaw mo. So siya parang feeling ko kulang pa sa experience sa buhay. Kailangan pa magkaroon siya ng mga malalalim na experience at maging mature pa konti. But tignan natin, feeling ko naman malayo naman yung mararating niya dyan sa Miss Universe Philippines kasi sa atake na ginawa niya. And then sa Atisa Manalo, talagang pag tinitigan mo, no, sobrang ganda. Sobrang grabe, para siyang Virgin Mary. Ang ganda talaga ng mukha ni Atisa Manalo, in fairness. Sobrang panalo talaga yung mukha niya. Ang ganda-ganda kapag tinititigan mo. And then, sa kanilang lahat, parang ang feeling ko, ang winner ay si Victoria Velasquez Vincent and Atisa Manalo. Silang dalawa, yung masasabi ko na talagang pagdating talaga sa Q&A, yung nandoon yung alam mo kung paano sila mag-deliver with poise talaga. Pero sa Atisa Manalo, ang on point kung paano sumagot, and then hindi paligoy-ligoy at galing sa puso yung sinasabi. Sobrang talagang panalo siya sa bawat eksena niya kanina. At lahat ng mga sinasabi niya kanina, alam mo yon na parang talagang masasabi mo, siya na ang susunod na Miss Universe Philippines. Parang kanina tinapos niya na yung mga agam-agam natin na sino ba ang mananalo dito? Si Atisa ba talaga? Sure. Kasi kumbaga, ako observation ko, hindi ko masabi na sure win si Atisa Manalo, but nakita ko sa eksena niya kanina na parang sure win niya na siya ang mananalong Miss Universe Philippines for 2024. Ayun yung naramdaman ko kanina sa atake niya at talagang ipinakita niya sa lahat ng mga nambabas sa kanya na Atisa Manalo ay kayang ipanalo ang competition na to. Pero, may mga umaatake pa din na sobrang nakakaloka dahil ewan ko kung bitter ba sila or insecure ba sila kay Atisa Manalo or dahil sa manok nila ang gusto nilang manalo. Kasi may kanina doon sa vlog ko, sa Mama Sam Vlog, sabing ganun, tigilan nga kami ni Atisa Manalo. Halata namang scripted yung sinasabi niya. So parang hindi niya na-appreciate yung sinasabi ni Atisa Manalo at ganun yung reaction niya. May nag-react pa doon na parang hindi naman ganun kalalim yung mga sinasabi niya. May nag-react pa doon na nabasa ko na parang ito talaga pinakanaloka ako na sinabing gano'n na hindi naman siya magaling. Yung mga gano'n. Pero kasi hindi ko naman sila mabiblame dahil basher na sila ni Atisa. But kung naintindihan nila yung sinabi ni Atisa Manalo doon sa mga bawat question sa kanya at kung paano niya sinagot yung mga question, kung talagang itong mga basher na to ay nakakaintindi, I think mahihiya silang sabihin yun kay Atisa Manalo. Kasi, di ba, may mga sinabi din na about toxic na fans na alam mo yon na parang yung mga basher na hindi na-appreciate yung friendship ng mga kandidata. So, para sa akin, hindi nila naintindihan yung kung ano yung ibig sabihin doon ni Atisa Manalo. At patuloy pa din talaga sila na gumagawa ng toxic pa din sila sa pageantry, yung mga ganon. So anyway, hindi naman natin mapipilisan lahat kung ano ang nakikita nila sa bawat kandidata. Pero ako, ang masasabi ko, ang bawat isa kanina ay magaling. Alam nila kung paano sila sasagot sa paraan na alam nila. At wala akong nakikita na, ay eto hindi magaling, ay eto mababaw pa. So siguro nandoon lang na parang hinahanap natin kasi siguro talaga kung sino ang magiging next Miss Universe Philippines at nakita natin yung lahat kay Atisa Manalo kung paano niya talaga i-deliver yung mga gusto niyang sabihin na galing sa puso niya.
And nakikita ko dito sa ginagawa ni Atisa Manalo, lalo niya akong pinahanga doon sa kung paano siya sumagot. Kumbaga parang lalo ako nakampante tuloy na, okay, I think si Atisa na talaga to, yung mga ganon. Pero syempre, ilang days pa ba bago mag Miss Universe Philippines? Meron pa yata, ngayon ay 26, di ba? So, almost 25 days to go para malaman natin kung sino yung mananalo dito sa Miss Universe Philippines. At sobrang dali na lang yun. Yung 25 days to go. At magkakaalaman na kung sino nga ba ang magiging next Miss Universe Philippines. Tama ba? So, mga 24 to go. Or 26 or 26 days to go. So, yon. So, magkakaalaman na. O, di ba? Anyway, lahat naman sila ay binibigay nila yung best nila dito sa competition at lahat naman sila ay pinapakita naman nila yung galing nila. And tingnan natin kung hanggang saan tatagal talaga yung lakas ng mga kandidata at kung sino talaga ang puputungan ng corona. Kasi yung iba talaga, sinisecure talaga nila yung sarili nila sa competition na to. Siyempre, everybody wants to be a next Miss Universe Philippines, di ba? Yung sa mga kandidata, parang lahat sila gusto nila ay manalo, gusto nila ay mag-title, gusto nila ay mauwi yung corona. Kahit naman si Cebu, gusto niya maging next Miss Universe Philippines siya. Ganon din si Taguig, ganon din si Cainta, ganon din yung ibang kandidata. Lahat sila. But, syempre, isa lang ang kokoronahan. And tignan natin kung sino ba talaga. But sa akin, ang nakikita ko sa ipinakita kanina ni Atisa Manalo ay panalo, di ba? So yun talagang panalo talaga siya kung paano siya mag-deliver ng mga sinasabi niya at kung paano niya sasagutin yung mga question doon. At kung hindi niyo pa napapanood, bumisita kayo sa PEP at panoorin po ninyo para at least, di ba? So, makita ninyo yung galing ng bawat isa. At kayo na rin ang humusga. So, guys, kayo ba guys? Anong guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys, maraming salamat. Siyempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Siyempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling lang at laban lang. So, walang imposible. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.